Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Nagpupuyo sa galit at walang preno ang tirada ni Vice President Sara Duterte sa isang virtual press conference na inorganisa ng mga taga-suporta ni Duterte madaling araw ng Sabado. Nagngingit-ngit ang bise matapos ang inilabas na transfer order sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez patungong Women's Correctional sa Mandaluyong. Ito'y matapos siyang makontempt ng Kamara dahil sa pagsulat ng OVP sa Commission on Audit na huwag ibigay ang ilang dokumento sa Quadcom. Hindi pa kayo nakakita ng kalaban katulad ko. Nagpigil ako na nagpigil kasi masama sa bayan. Hindi maganda ang political instability. Pinabayaan ko kayo sirain ang pangalan ko kasi I have nothing to lose. Sinira niya na siya. Wala na siyang ikakasira pa. Tapos ganito ang gagawin niyo. Mabibigat din ang binitawang pahayag ni Duterte kabilang na ang asasinasyon kina President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at kay House Speaker Martin Romualdez sakaling may pumatay sa kanya. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Kinwestiyon din ni Duterte ang kakayahan ni Pangulong Marcos na maging presidente ng bansa. Gayon din ang pagiging sinungaling umano ng Pangulo. Nagpresenta ka na magiging presidente ka. Tapos, hindi ka pala marunong. Sarap-sarap ng kain ninyo, buffet, alak, lahat. Pero yung taong bayan na pinamisan ninyo ng 20 pesos rice, yung taong bayan na hindi ninyo pinupuntahan sa mga komunidad nila, ano sabi nila? Asin lang okay namin, anad naman mi anak. Ganyan ang bayan natin. Sinabi rin ni Duterte na wala pa man ang issue sa confidential funds, may white envelope na sa DepEd kung saan idiniin niya si First Lady Liza. Hindi niyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, may utos na ng pera sa DepEd. Binanatan din niya ang pakikialam umano ni Romualdez sa pondo ng DepEd. Paano nyo ginagel ang pera ng Department of Education? Martin Romualdez, kinuha nyo ang 5 billion sa repairs, nilipat nyo para mukhang lumaki ang pera. Inakusahan din niya ang House Speaker ng illegal na mga aktibidad. Tanggap ka sa illegal, tanggap ka sa pogo. Pinaalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiiwan ang pogo mo. Tanggap ka, pogo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga.
Tapos kuha ka dito sa National Treasury. Akin ito! Akin ito! Babawiin ko lahat! Umabot ng mahigit 2 oras ang press con. Giit ni Duterte, gusto lang niyang magtrabaho kaya sana tigilan na ng kamera ang panggigipit sa kanila. Nagpipigil ako eh! Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Investigation sa pagkamatay ko, diba? Susunod na lang yung investigation sa pagkamatay nila. Kasi klaro naman yun kung papatayin. Clear naman yun na hindi naman ata may na-involve noong Zoom press conference. Sinabi ko kung papatay ako. Ibig sabihin, in the first place, meron lang threat sa akin. But they simply do not care that I am also concerned about my security because I hear things. In fact, hindi ko naman sinabi kanina, tanongin ako ng kung sino man yung nagtanong kanina about Oplan hurting Inay Sara. Ano ba yung pangalan ng Oplan na yung Oplan Romano? Iba naman yung naririnig ko. So, yeah, it was clear. It's the same as kita ko nang pumpay sa residents. Talking about doing it is not actionable. Kasi you're only thinking about it and talking about it. It's different in action. But then again, when that happens, may una ng investigation sa pagkamatay ko. Diba? Susunod na lang yung investigation sa pagkamatay nila. Kasi klaro naman yun kung papatayin. But, they dismiss it as nothing and they don't really care. Ano yung concerns ko. But, okay. Right now, as you said, yung katulad kay Dharma, she already expressed kanina. Sabi niya, I want to resign. I want to resign from the office of the Vice President. And I told her, okay. Sabi niya, I want to go home to my mother. Sabi niya, pag natapos na ito, yung paghahanap sa akin, I will resign. And I will go home to my mother. I just want to be with my mother. Kanina, gusto niya, pag-usapan namin lahat na iuwi siya sa mama niya because yung mother cannot travel because of old age and limitations. Naiuwi namin siya sa happy and possible at sinabi ni Tita Nina, tapusin mo yung check-out. So yes, on that point, nanalo si Martin Romualdez. Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.